Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're... How many members does the Senate have right now? Anong sagot? Right now. Right now, 24. Hindi yung seat. Hindi, all the members eh. All the members. Nakuha niya na rin. Sumasangayon na rin ito si Mamang Pimentel. Ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinog yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Eto na. Tila baga ang susunod na imbestigahan. Alam naman natin kung ano yung mga pronouncement dito. Nakakuha na raw at meron na nag-report na talagang meron daw anomalya. Hindi natin alam, nagkataon lang ba o talagang tinaon? Kung kailan pa nagkakaroon ng trial, saka naman lumalabas yung mga gantong usapin. Alam naman natin kung ano yung pronouncement ni Senador Alan Peter Cayetano sa kahapon na hearing. At sinabi niya rin doon na hindi mo kami matitibag. Ngayon, alamin natin sa bidyong ito kung ano yung nilalaman at may mensahe ba? Talaga bang isusunod na ipaaresto? Dahil kung ano kahit na nito, malamang kaso ang aabutin talaga. Kasi ganun din ang nangyari kay Senador Marcoleta. Pagkatapos ng mga lumalabas na issue, lumalabas na balita, sinampanaho ng kaso. At matindi doon, plunder Hindi ko lang alam kung anong kasunod na istorya nito. Alamin natin. Pero syempre yan, bago tayo dumalekta sa ating talakayan, andyan po yung join button. At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Ito ay isang interview ng mga taga-stream media patungkol dito sa na-discover daw di umano. Ewan ko, di umano o umano. Kasi mismong si NBI Director ang nagbanggit at alamin natin kung ano ho ang mga malalaman natin sa mensahe ni Senador Alan Peter Cayetano. Maya-maya lang yan. Sige, sir. Okay na? Okay na? Sir, first po, we want to clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo big kasi, sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait na, sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine Sea Games Organizing Committee. No? Ang tagal na hunod, sir. Oo, 2019 pa tayo, pagkakalam natin, no? Pero bakit ngayon lang ata, nagkataon ho ba, nagtatanong lang kami, nagkataon ho ba na mas lamang, kung iisipin nyo, lamang ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano para ho dito sa ginagawang trial, may mangyayari na naman hubang arestuhan. Nagtatanong ho lang kami, Kasi kung meron na naman daw na lumalabas na bali-balita na may anomalya daw, di umano. Yun dito sa video, bakit ho nataon na ngayon lang nilabas ito? Ready na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na nag-involve dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos, wala raw daw bidding na nangyari. Pero ewan ko lang kung coincident ba o talagang merong pagpaplano o nakita lang nila, pumunta sa Tarlac, tapos ito na. Meron na hong lumabas na pag-uusap. Ngayon, ang tanong dito, ito, ano lang to, appointed lang to. Pustahan tayo. Pagdating ho ng araw, pag natapos na ho ang termino ng amo nito, ewan ko lang ho kung ano mangyayari. Kasi isipin nyo, kung ikaw ay appointed lang, tapos ganyan pa ang nangyayari, napakaraming senador na ang naaaresto, at mayroong mga senador na rin na nagkakaroon ng mga bangayan. Nangyari na yan noong June 11, di ba? Kung sino ho yung mga nababalitaan natin, baka ito na ho ay isang, talagang pasaringan ba ito? O talagang gagawa na ho ng kwento? Daw, di umano, para lang magkaroon din ng kaso. Ayan ang alamin natin. O, tuloy. So marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit. Ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit,
saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para Bakit hindi noon ho, no? Napapatunang lang tayo, bakit parang naiugnay pa ngayon kung kailan nagkasagawa ng impeachment trial kay BP Sara? Dahil ba siguro, sabi ni Aling Ledesma, si Senator Alan Peter Cayetano medyo pumapabor dito kay BP Sara dahil ba doon? Hindi lang natin makuha kung anong point kasi matagal na hong usapin to. 2019, tapos ngayon lalabas ang issue na kailangan pa imbestigahan, may anomalya, kung ano-ano, kailangan, bakit ngayon at hindi noon? Diba? Yun ang isang malaking tanong eh. Kaya ngayon, nalaman natin dito kay Senator Alan Peter Cayetano, sa kanya mismo, nanggaling na hindi siya matitibag. Diba? At hindi siya kayang tibagin. Nino. Alamin natin. Ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yan. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Ha? So would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Yun ang nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano dito. Kayo ho ba? Ano ho ba ang palagay nyo sa nangyayari ngayon dito? Since na alam naman natin, unang-una pa lang, ilang senador na ho ang napakulong at yung isa nagtatago at may kaso kasi nga gusto nilang makuha ang conviction ni BP Sara. At palagay nyo, ano sa palagay nyo? Tama ho ba ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na talagang binabawasan ang mga senador para lang masungkit ang conviction? Kahit naman masungkit nila ang conviction, hindi lang naman si BP Sara ang Duterte. Doon tayo, bumasi na lang. Oo, hindi ho kayo magwawagi sa 2028 at wala ho boboto at ang taong bayan ay naniniwala, Duterte pa rin ho ang upo. Pero, dahil nga sa ganito ng sitwasyon, inuisa-isa, inuunti-unti na,
tuluyan na bang makakasuhan si Senator Alan Peter Cayetano? Ang kanyang mensahe dito, hindi raw siya matitibag at hindi kayang tibagin. Panoorin niyo. Yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. And that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo. Tama. Nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. Yun ang tama. Tama nga naman. Diba? Yung integridad ay nandun pa rin. Aso nga lang problema, bakit may kailangan, dahil ba merong malaki ang pag-asa na ma-acquit si BP Sara, eto na ang katumbas? Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Admit yun, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Yun na. Sa pa yun. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Yun. Tama nga naman. May punto nga naman. So ngayon, lumalabas dito, dahil may pag-asang ma-acquit si BP Sara, iisa-isahin ba? Yun ba ang kwento? Pero naniniwala, ito mismong galing na sa kanya. Yung dating senador na, alam nyo naman sabi dito, Pimentel conviction still requires 16 votes. Ngayon, alam mo na rin. Naniniwala ka na rin na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Akala ba natin dati, akala ko din sa mama na ito, kailangan daw pagbotohan. Kung ilan daw yung senador na present, yun lang daw ang boboto. Ngayon, parang tila baga, iba na ata ang usapan ngayon naniniwala na siya. Hindi ko lang alam kung yun ang kanyang pananaw dito. Alamin natin. Anong tingin niyo dun sa threshold na 16? Ano ba yun? Etched in stone ba yun? Okay, because ang sabi ng Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Hindi sinabi ng Constitution 16, ha? So sinabi all the members of the Senate. So i-apply ko yun. How many members does the Senate have right now? Anong sagot? Right now. Right now, 24. Hindi yung seat. Hindi, Kasi yung seat, 24. all the members All the members. Nakuha niya na rin. Sumasangayon na rin ito si Mamang Pimentel. Sinabi niya rito, all of the members. Inargue niya pa nga yun. All of the members. Kailangan 16 vote. Tuloy. Lahat membro ng Senado ngayon. Lahat sila. Ilan? 24. 2/3, 16. Yun ang computation ko. That's regardless of 16. how many can vote, how many can participate, how many are in office, or how many can attend. Correct, 16. Kunyari, because of death, sa tunay na buhay, meron naman talagang namamatay. Tama ba? Oo nga. Let us say, because of death, nabawasan ng senador, naging 21 lamang. O di, 2/3 of 21. Ganun yun. Kasi, hindi. Pero hindi yan yung interpretation mo noon, sir. Mukhang nagbago na ata ihip ng hangin. Pero okay yan. Mas maganda yan. Ano ba yan? Panahon na ba para talagang magbaligtara na? Sinabi ko nga sa'yo, kung nasa side ka ng Duterte, maganda ang magiging magiging reputasyon mo sa taong bayan Simula lang nung sumama ka sa mga namumblema ka ng husto. Kita mo, bumaba ka ng local, hindi ka pa nanalo. Pero nanalo ka sa senador Dahil sa galit ng taong bayan sa'yo, sumanib ka sa mga hindi maganda, ewan ko kung napapag-isip-isip mo na. Ngayon, dapat mong isipin, simulan mo na maghugas. Hindi lang ito tuloy lang natin. Kasi isipin nyo, nanalong senador. Dahil tapos na ang kanyang termino, last term.
for pagiging senador. O bumaba ng lokal, kongresista ng Marikina, tinalo. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ibig sabihin ba nun, mas malakas sa'yo yung nanalo sa Marikina o talagang inayawan ka na dahil hindi gusto at ayaw ng taong bayan na naagrabyado ang mga Duterte? Nakita naman namin kung ano yung ginawa nyo noon bago ka bumaba di ba? Maingay ka din pagdating sa impeachment. Ano na ngayon nangyari? So ngayon, alam mo na, 16 na ang boto. Hindi na 15, hindi 13 Hindi 10 at hindi 7. Di ba? Ganun lang. Pag talagang mga Duterte ang pipilitin yung pabagsakin, kayo ang babagsak at hindi ang mga Duterte. Ngayon, alamin natin dito sa usapang ito, pero gusto nyo tuloy pa natin? Exciting Di ba? Parang tila baga, ang mamaho ay maghuhugas at kailangan maghugas ng kamay. 16, hindi nakasulat na 16, pero i-apply natin, ilan ang lahat ng senador? Lahat ng senador. Kasi yun ang pagkasabi. Pagdating doon sa forum na, Pero di ba doon nagdedebate, Senator, yung ano ba yung ibig sabihin ng senador? Siya ba ay yung nakalagay din kasi sa batas, pag ikaw ay may kasong plunder, suspended yung functions mo as a senator. Even to attend... Walang nakalagay sa konstitusyon nun. Diba? Sinabi na ho yan ng mga former justices. Hanggat hindi ka nasisibak at hindi ka natatanggal, you are performing as senator as is. Ganun ho ang paliwanag doon. Hindi naman sinabi, porket may kaso ka, nagtatago ka, hindi ka na pwedeng bumoto. Pagbobotohan ng 24 senador, kahit pa yan ay may kaso, kahit pa yan ay nagtatago, boboto at boboto yan. Kung ang boto ay di 6, di 6 talaga, walang 13. And to vote. Yung ba ay kasama sa bilang? Dalawa na yun, Dalawa na yun, hindi pa kasama yung fugitive. Yun yung sinasabi naman, yung ibang mga legal luminaries, katulad halimbawa nila Justice Carpio. Pero then again, dahil nga dinecide na yan ng presiding judge, di ba justiciable na yan? Pwede na yung ipasa sa Supreme Court. Teka lang, Senator, let me add the opposing view. Meron naman justices like Supreme Court Justice Adolf Ascuna who argue walang argue. Sinabi rin niya Justice Ascuna na 24 senators ang kailangan bumoto para makuha yung conviction. Para makuha yung conviction. Hindi nyo lang iniintindi siguro kung ano sinabi. At 24 means 24 unless there is a vacancy in the Senate. Right now, wala pa pong nade-declare na vacant seat. Although, of course, 3 are incapacitated. 3 cannot be under coercive jurisdiction ng Senate. Pero they are still not considered vacancies. So yun yung argument po niya. Correct. Tama yun. Pero you to create the vacancy while still alive, yung death kasi, hindi wala namang may control doon. But to create the vacancy while still alive, you need to expel the senator. Expel, yeah. 2/3 pa rin. Expulsion. Kaya So, balik ka pa rin sa 2/3 of 24, 16 pa rin. Wala na. Babaliktad na bumaliktad na. Okay yan, Senator Pimentel. Huwag mong kalabanin ng mga Duterte. Alam naman natin Naramdam mo naman rin yan Kaya kung magbabalik loob ka, agahan mo na. Agahan mo na. Baka masama ka sa linyahan kasi nga lang nagpakita ka ng hindi maganda nung nakaraan Diba? Kung hindi nyo pinilit, sa ma-impeach si BP Sara nung 19 Congress, nung nandun ka pa, di sana, kahit bumaba ka ng lokal, panalo ka sana. Diba? Ganun lang naman yun Ngayon, ito, kaya posibleng number 1 na nagigisa kay matibag-tibag sa impeachment court. Alamin natin yan. By Monday or Tuesday, attend daw ito si Tibag-Tibag. Ngayon, alam naman natin ang bakbakan ng dalawa na yan dahil sila yung pinaka-main character noong June 11 na nangyari yung ping sa Senado, which is dapat hindi naman nangyari yun kung hindi pupunta yung mga agent doon, nangyari nga at naganap na, so gisahan na mangyayari nito. Ang tanong dito, ano ba ang nalalaman ni Senador ni Tibag-Tibag dito sa investigasyon ng pagpapile ng kasong inciting to sedition at grave threat? Ano ba ang alam at ano yung nalalaman niya dito? Meron ho ba siyang personal knowledge? Hindi kagaya nung dalawa, yung isang witness, kung hindi notes ang nalaman, walang personal knowledge. Alamin natin dito. Upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinog yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila.
yung timing, yun yung kini-question timing ng Kaya nga, yung timing. pahayag ng iyong kaibigan, NBI Director Matibag, doon sa pagpapaimbestiga na naman, kasi parang naimbestigahan na ito dati, doon sa sinasabing mga issue doon sa 2019 SEA Games. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Tapang talaga nitong si Matibag. Oh. Tama po, accurate po yung pagka-characterize ni Senator Alan Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano about sa motibasyon ni Matibag, bakit niya ginawa yung bagay na yon. As a matter of strategy po, kapag ikaw po ay isang abogado or ikaw ay isang witness, ill-advised po, maling-mali po na gawin mo, na intimidate mo yung judge or i-antagonize mo yung judge dahil sila po ang huhusga sa'yo. Darating po kasi ang panahon na kapag ikaw na ang isasalang dyan sa upuan, Yan. sila po ang masusunod dyan sa loob ng korte. Tama. I-grill ka po dyan, lahat po ng tanong itatanong sa'yo at wala pong makapag-o-object kahit prosecution hindi mo-object yung mga question nila. Kaya kailangan mo pong magpakabait sa kanila. At kailangan niya rin sanang maging maingat na itong usaping ito ay hindi nagre-revolve around sa personality ni Mr. Matibag. Isipin po niya na kung nag-witness siya sa prosecution ay mas higit sa sarili niya yung subject matter ng impeachment. Kung ang objective ng prosecution ay mapanagot si VP Sara Duterte at para sa kapananaw ng publiko, huwag niya sanang gawing about sa sarili niya yung impeachment trial at i-undermine niya yung buong strategy ng prosecution para lang maipromote yung kanyang sarili at i-intimidate yung mga husgado. So, maling-mali po yung ginawa ni Mr. Matibag. Ang advice ko sa kanya, kapag pasok mo dyan, sir, magpakabait ka ng konti. Huwag mong i-antagonize yung mga husgado para magpakabait din sila sa'yo para hindi rin accidentally na ma-undermine mo yung overall strategy ng prosecution. Ngayon po, tuwang-tuwa yung defense dahil sa nangyari na yun. Kasi sa unang sabak pa lamang ng kanilang first part, yung dalawang witnesses ay mahina na po, kaya nila na-trust yung dalawang witness. Tapos, yung susunod na witness na isasalang nila, napaka-belligerent pa towards the judges. Hindi po maganda. Kung baga, pwede ka naman sanang maging subtle pagdating sa iyong side moves. Pero hindi ganun ka-bold, ka-brazen. Medyo out of taste na po, out of class. Kahit yung mga senador at publiko, hindi mo po mapupunta sa iyong panig. Totoo yan. Kuha naman natin kung ano yung punto, bakit winidraw yung mga witnesses. Bakit nga ba? Wala na hong matibay at hindi na ho kailangan na at walang sustansya na ibibigay. Mapapahiya lang ho pag sinalang siguro, pag pinilit nila na isalang uli yung witnesses nila. Nakakaawa lang ho dahil yung mga witness, siguro napipilitan na lang kahit kahiya-hiya na. Wala namang personal knowledge. Isipin nyo, aminado na rin sila na wala silang personal knowledge at wala rin na buo sa investigasyon na meron ngang inutusan si VP Sara. Hindi rin nakakuha at hindi rin nakapuntos. Kaya gano'n na lang ang gagawin nila. I-withdraw, jump na naman sa panibagong article of impeachment which is yung confidential pa naman ang pag-uusapan na alam naman natin na wala rin tibay at hindi rin sila makakapuntos dito. Ngayon sa usapin, makakasuhan na ba? Kakasuhan na ba? Kasi may investigasyon na. Oo, meron na ditong pagde-develop ng investigasyon patungkol kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano naman ang inuugnay sa kanya? Ito daw, na walang bidding, walang public bidding, pero nagastusan. May insertion naman daw na sinasabi ang kwento. Nagkataon lang ba ito? Talagang sinisilip. Sa tagal na ng panahon, ng usapin na yan, nagawa pang silipin at nagawa pang paimbestigahan. Pero alam naman natin, na lumalabas na ang katotohanan, pag-unggulo na naman, bagong script na naman ang ilalabas nila. Sa usapin na ito, tuluyan na ba? Talagang babaliktad itong si Senator o former Senator Pimentel at kakampi na ba dito kay VP Sara? Ngayon, sa sitwasyon na 16 na threshold, 16 vote para makonvict si VP Sara, yun naman talaga, wala na hong iba. Wala nang ibang pag-uusap doon, kundi yun talaga ang kailangan. Walang babaguhin, walang babawasan, walang dadagdagan. Kung ano nakasaad sa batas, sundin nyo para hindi maasar ang taong bayan sa inyo. Diba? Ganun lang, simplihan lang natin. Kung meron kayong gusto sa pagbabago, baguhin ang threshold, hindi nyo kayang baguhin yan. Nasa saligang batas ho yan. Yun ang katunayan dyan. Wala na